reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help DICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Welcome to FAPSTalk, friends and online professionals. This show is for you, and FAPSTalk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. And kapag hindi nyo pa na-like ang aming page, please palike naman ang page namin. It's facebook.com/fapsco.ph at matatagpuan nyo rin kami sa Instagram, YouTube, and LinkedIn. And you can also visit our website, fapsco.ph. And before we start, we would like to thank our partner. Siyempre, ang FAPSCO Media, si CJ na nandyan palagi sa aming likuran, and the rest of the FAPSCO Media team, FAPSCO SMM team, and mga FAPSCO members na palaging nandyan, nakaantabay sa amin every Wednesday para makinig at nakalimutan ko yung term sa Tagalog na naman. Naghang na naman ang lola nyo. Basta makipag-ugnayan sa amin every Wednesday para sa aming mga bagong guests. And, of course, the Filipino online industry. And, syempre, bago natin pa sabihin kung sino yung guest natin, gusto ko munang kumustahin ang aking napakagandang co-host for today. I miss you, Jehan. Kumusta ka na? Nami-miss ko yung mga bloopers natin dito. Sure. Good evening, everyone. Parang tagal-tagal kong hindi naka-join sa FAPSTalk. And right now, yan, ito, ang pagbabalik ng lola niyo na naka-fenk tonight. Naka-fenk tonight. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, this is my first time to wear pink sa FAPSTalk. Wow! Ako naka-black or blue. Yan.
And this is also my first time to wear printed. Tiger, tiger. Tiger, tiger. Ganda-ganda ng aura mo ngayon, Charles. Ganda ng Siyempre, may hairstyle. pupuntahan ako after this. Ay, Kaya na dumidisco si maganda ang Ante. lola mo. Okay. So, wag na natin patagalin dahil tayo nagkamustahan na. Siyempre, baka yung ating mga audience gusto nilang makilala kung sino ba yung guest natin for tonight. Yung guest natin for tonight, isa siyang infantahin or from Infanta Quezon Province. Isang kababayan ko kaya, yon, natutuwa ako for tonight. So, siya isang seasoned e-commerce accountant, has mastered the intricacies of financial management within dynamic landscapes and leading online platforms including Shopify, Amazon, Walmart, and eBay. Meron din siyang keen eye for details and passion for numbers, and she has been instrumental in helping online businesses thrive by ensuring their financial health and compliance, providing accurate and accessible accounting solutions. So before diving into the world of e-commerce and the finance, si Anjanette honed her financial expertise as a former banker at the prestigious Philippine National Bank. Bankera siya, lola mo. The invaluable experience equipped her with a deep understanding of financial system and laid the foundation for her stellar career in the financial realm. ang haba ng kay Anjanette na bio. Pero kaya mo yan, Charles. Kayang-kaya ko to. Not only a financial expert but also holds the distinction of being a licensed professional teacher. And this unique combination of financial expertise and teaching credentials allows her to not only navigate complex financial landscapes but also communicate these complexities in easily digested manner. Anjanette doesn't just understand accounting, she is a certified QuickBooks Online Pro Advisor, and having achieved the prestigious QuickBooks Online Pro Advisor certification with a gold badge, she stands as a testament of her commitment to excellence in the realm of online accounting solutions. Beyond the world of numbers, Anjanette is also a thriving entrepreneur managing her own digital printing services business. These hands-on experiences provide a holistic perspective, understanding not just the financial side, but also the operational challenges and triumphs of running a successful venture. Ayan. So, gustong-gusto ko na pakilala sa inyo. Walang iba ang aking kababayan, si Anjanette Ayuba. Kumusta ka naman, Anjanette? Kumusta ka na ngayon? Hello po. Magandang gabi po. Oo. So, Anjanette, para sa aming unang katanungan ngayon, kumusta ka naman and paano ka ba nag-start sa iyong freelancing journey? Ngayon po okay naman. And then before po, banker po talaga ako. I have been almost 5 years in banking sa Philippine National Bank. And nag-start po yung freelance journey ko po way back parang 2019 pa, pero takot po talaga ako mag-try kasi po hindi ko alam kung ano yung magiging ending nito, kung magiging successful ba ako or hindi. And then last 2021 po, doon ako nagsipag mag-aral. Pagkagabi after ko umuwi galing trabaho kasi po late na kami umuwi. Yun, nag-aaral ako ng mga recorded videos, nagbabasa-basa, and then nanonood ng mga YouTube tutorials. And then this 2022 lang po talaga ako nag-start mag-freelance. Doon lang talaga ako nag-apply online at thankfully naman po at yun pong kauna-unahan kong in-applyan, yun yung work ko pa rin po hanggang ngayon. I have been with them for almost 1.5 years na po. So yun po. Ang galing. So how was the transition from being a banker to being the assistant of mga financial, ano yung mga, you're handling the financial aspects of your client's business, tama? Yes po, yes, tama po. Paano yung naging transition mo? Anong differences ang napansin mo kasi yung banking is, ano siya, di ba, traditional, like you have an 8 to 5 job, and nasa office ka, all day may kausap ka. Yes. So paano ano yung mga challenges na transition?
Actually po talaga mahirap kasi hindi ko po alam yung world of freelance. Like parang naligaw yata ako ng landas, hindi ko alam kung ano yung mundong pinasok ko. Pero yung unang-una ko pong ginawa is nagtingin po ako sa online. Ano ba yung mga possible na mga jobs na ino-offer online? Yun pong karamihan po kasi yung mga nakikita ko is SMM, yung social media marketing, graphic designer, copywriting, yun po. Sabi ko, ano ba yung industry na magpi-fit yung experience ko as a banker? At yun po yung nakita ko, yung sa accounting related. And then, dahil po dun sa experience ko sa bangko, like nag-handle ka ng mga customer service, ng records ng bank, and then lahat po ng mga journal entries or other bookkeeping related, yun po yung nagamit ko para po mai-relate ko po dito sa work ko ngayon. And yung pong work ko ngayon is medyo related pa din po siya sa banking, which is accounting po, but more on hands-on po talaga sa numbers, like preparing financial reports, and then journal entries, and then account payables, all of that stuff po na related sa financial business po ng isang company. Yun po. So, ang galing kasi nahanap mo rin agad yung niche mo, no? So, importante rin talaga yung alamin mo kung ano yung niche mo, alamin mo yung kung ano yung skills mo para mas mag-thrive na hindi ka mahirapan. So, parang wala rin masyadong difference. Kasi po mahirap po talaga kapag yung pinasok mo is hindi mo talaga alam, as in parang ay gusto ko tong pasukin kasi parang nagugustuhan ko lang, parang mas maganda yung benefits nito, mas maganda yung salary na binibigay nito. Pero at the end of the day po pala, kung saan ka mas magaling, kung saan yung mas passionate ka, kung saan yung mas nasisiyahan ka na gawin yung mga bagay, parang doon ka magpo-focus. Kasi po kahit natutunan mo na tong ganito, pero pagdating ng ending is parang natatamlay ka pa din gawin, parang napapagod ka na, mas maganda pa rin po na mag-stick ka dun sa kung ano yung passion mo, kung ano po yung gusto mo, kung ano yung saan ka mas expert, yun po. Tapos dun mo lalo pag-aralan kung ano pa yung mas magiging advantage mo para maging maganda pa rin po yung service na ibibigay mo. Yun po. Maganda yan kasi nga, syempre kapag expertise mo na yon, alam mo na talaga, alam mo kung paano matutulungan yung iyong mga kliyente. Kaysa sa naman yung mas valuable yung mga work na magagawa mo sa kanya. Hindi ka yung parang hit and miss, parang ganun lang. Oo. So, Anjanette, kasi 'di ba sa bangko, kung makikita mo, yung iba kasi ayaw nila mag-dive into freelancing kasi halimbawa ikaw, nagtatrabaho ka sa bangko, parang okay na yung trabaho mo, okay na yung sweldo mo, every month kumukuha ka na ng salapi. Yes. Di ba? Pa-withdraw na lang sa machine. Pa-withdraw na lang, di ba? Pa-withdraw na lang. Pero kapag into freelancing, talagang yung sinasabi nga nila na kailangan palagi kang kukuha ng kliyente mo kasi hindi siya pangmatagalan kasi pag sa bangko, mawawala ka lang sa bangko kapag ikaw ay may nagawang kasalanan or kailangan mo na mag-retire. Di ba? Ganun lang naman pag nag-resign ka. So, ano yung naging motivation mo to transition from being a banker to become a freelancer? Actually po nung una po talaga, ayoko muna mag-freelance. Parang natatakot po ako na i-let go yung corporate job ko na permanent, na regular ako, tapos magja-jump in ako dun sa baka mamaya pagkatapos ng 1 month wala na akong client, wala na akong work. Ang ginawa ko lang po talaga noon, nag-aral lang po ako talaga na nag-aral. And then every night po, ang ginagawa ko, ano ba yung pwede kong i-offer sa client? Ano ba yung pwede kong ibigay na service? Ang ginawa ko po, nagsulat po ako ng ito yung parang ano pong tawag doon, parang yung positive and negative. Okay. Parang una po, positive and negative effect po muna. Parang nagtimbang po muna ako, sabi ko, pag ba nag-resign ako, ano ba yung mangyayari? What if? Ito yung gawin ko. Ano ba yung mangyayari? Mawawalan ako ng benefits, ganito. Wala na akong yung katulad ng binibigay ng mga corporate na mga bonuses, mawawalan ako ng mga ganon. Walang benefits ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yung mga ganon po. Pag what if naman itinuloy ko yung work ko as a banker,
ano ba yung mawawala sa akin? Ano ba yung mawawala kapag nilet go ko yung opportunity na meron nito. Tapos at the end of the day po, tiningnan ko po siya, alin ba yung mas matimbang sa akin? And then, sa huli po, ang sabi ko talaga, Lord, ikaw na po ang bahala. Sabi ko, gusto ko po talaga yung ginagawa ko. Gusto ko po na mas marami pa akong matututunan. Gusto ko po na maging flexible po yung time ko. Gusto ko po na ma-handle ko yung business ko. Tapos po, nag-work pa din po ako. Sabi ko po, kung halimbawa po, ibigay mo po sa akin yung hinihingi ko at binigyan mo po ako ng sign, yun na po yung gagawin ko. And luckily naman po, binigay ni Lord yung gusto ko. Kaya Ang po, galing. Kasi thankful talagang po. very logical yung process of Yeah. elimination. Actually po, nahingi talaga po ako ng mga advices ng sa mga mas matatanda po sa akin kasi sila po yung mas alam po nila yung mangyayari kapag ka po nag-decide ako ng ganito. Sabi ko po, kung kayo po yung nasa posisyon ko, ano po yung gagawin ninyo? Magle-let go po ba kayo or ganito? And sabi po nila sa akin, ikaw, kung saan ka masaya, yun po yung sabi nila sa akin. Kung alam mo na, parang ganun, kung alam mo na diyan ka magiging mas comfortable or diyan mo may enjoy yung buhay mo, yeah, doon ka. Tapos sabi, susuportahan ka na lang namin yun. So parang at the end, sa akin pa din. Eh, di ba usually yung mga mas nakatatanda sa atin, hindi naman nila alam yung world of freelancing. Hindi nga So, po. kung ako yung nagtanong na ganyan, isasagot lang sa akin, bakit ka pa aalis dyan na stable ka na? Diba, May ganyan po usually ako nakuha ganon. sagot. May ganyan po. Naka-add po sa list ko. Na bakit ka pa aalis dyan? Stable ka na, paupo-upo ka na lang. Tapos yung freelancing napaka-unstable. Pero yun nga, nag-weigh ka ng pros and cons. So, ano yung pinakamalaking kinailangan mo i-let go sa banking world na parang hanggang ngayon is nami-miss mo siya or parang it's making you think na tama ba itong pinasok na freelancing world? Sa ngayon po, wala po akong regrets eh. Kasi po, sa totoo lang po, mas okay po yung buhay ko ngayon kaysa po doon sa past. At saka po mas nai-enjoy ko po siya. Yung parang naging nami-miss ko na lang po sa bank industry is yung mga kasama ko po sa trabaho. Kasi po masyado po ako napalapit po sa kanila kaya kaya medyo po nung nag-resign po ako yun, medyo maiyak-iyak po kasi po matagal ko silang kasama, doon ko po nahasa yung mga skills ko, doon ko po sila nakasalamuha, kaya po thankful po ako sa kanila na naging part po sila nung banking experiences. Pero may social life ka pa ba ngayong free? Ilang years ka na freelancers? 2 years? 1.5 pa lang po. 1.5. Yes po. May social life ka pa rin ba ngayon? May mga friends ka pa outside of your online world? Kasi ako ngayon lahat ng friends ko nasa online na. Wala akong kasamang magkape-kape. Ako lang mag-isa kasi nasa online silang lahat. Ikaw ba? Meron po ako kaya lang may best friend po ako, isa lang. Tapos po, yun pong mga dati ko pa rin pong kasama sa trabaho, sila pa rin po yung mga nagiging kasama ko po. Pag gumagala po sila, gala tayo sa ganito, mag-overnight tayo sa ganito, sama naman po ako. Yun. Ikwento ko lang, Jehan, kasi si Ange, dalaga siya. Tapos, I mean, dalaga siya, walang sa bata niya, and at the same time nagkaroon pa siya ng pagiging freelancer, nagkaroon pa siya ng negosyo ngayon, 'di ba? May printing shop siya, tapos papalago yung negosyo niya. So gusto kong itanong kay Anjanette, para kanino ka bumabangon? Ba't ganyan ka kasipag? Kasi ang sipag-sipag niya talaga. Ba't ka nagpapayaman? Kanino mapupunta yung yaman mo? Actually po lahat naman po ng ginagawa ko para po sa family ko po. Kasi po panganay po ako. So parang lahat po syempre bilang panganay, ikaw magpo-provide sa mga kapatid mo, ikaw po magpo-provide sa family mo. So parang yun yung naging motivation ko po na magsipag at saka po magtrabaho ng maayos para po sa kanila. Kasi po
sila po lagi yung mga kasama ko, sila po lagi naman yung talagang rason ko kung bakit po ako nagtatrabaho. Kaya yun ho, sa family ko po. Pero doon po sa sinasabi ni Ma'am na para kanino ka po, yun at saka po wala pa po muna akong ano sa mga jowa-jowa, yun. Wala siyang time. Kasi focus na focus talaga siya sa kanyang Busy siya sa sarili Pilipino kasi niya. ako busy siya sa sarili niya. Busy siya sa sarili niya, busy siya sa negosyo niya. At, nabalitaan ko na, 'di ba, gusto mo pa mag-expand ang iyong negosyo. Opo, sana po. Yon. So napakasipag nitong batang 'yan. Kaya kung makikita mo, parang nung inaya ko nga siya dito, sabi ko share your story para yung iba makita nila na mayroong mga tao na ganyang kasipag at ganyan ka. Kasi minsan, di ba, nawawalan tayo ng motivation. May mga times nawawalan tayo ng motivation sa sarili natin. Tapos pag may nakita tayo na ibang mga tao na makikita natin, wow, grabe. O parang nare-refresh ka. Bakit ako hindi ko ginagawa yun? Kaya ko rin yung mga ganon. Okay. So, back to you, Anjanette. Meron lang ako. Ito naman tayo sa mga comparisons natin, Shells, no, na bakit ako hindi ganyan. Ako kasi yung minsan dahilan ko ganyan na din po ako, pero anak eh. okay lang. Oo, okay lang naman. Diba? So sa ngayon, Anjanette, because, di ba, 1.5 year ka na, meron ka bang yung pinaka-unforgettable moment mo or experience mo sa iyong job ngayon? Meron po, meron. Actually po, meron. Last August lang. Kasi po ang nangyari, nawala po kasi yung phone ko. Nag-overnight po kami sa beach. Ninakaw po yung phone ko dun sa beach, dun sa tent namin. Sabi ko po, sana may dumating na nakapalit dun sa phone ko na yun. And then nag-message ako kay client. Sabi ko po kay client, naka 1 year na ako sa company. Sabi ko baka po pwedeng may gantong may ganyan. And then yun, dinagdagan po nila ako ng rate. And then binilhan po nila ako ng MacBook Pro na sila po yung nagbayad ng half. Yun po, last na lang yun. Pakilala mo kami sa client mo. Oo nga, di ba ang swerte niya sa kliyente niya? Actually po siya talaga yung, after ko po sa banking at nag-apply po ako sa kanila, siya lang yung client ko hanggang ngayon. Siya pa din. Stay strong. But that only proves kasi that only proves that your client values you. Yeah. Kasi nag-provide ka din ng value sa service na pinoprovide mo sa kanila. Talagang napa-help mo mag-grow yung business nila. Yun po. Yun nga po ang sabi niya. Sabi niya po, na-appreciate niya daw po yung mga ginagawa ko. Mga ganun po. Kaya sabi ko po, yung client po na to, sobrang bait. Kaya po, hindi ko po sasayangin yung opportunity na binibigay po nila sa akin. Yun. Pero may plano ka pa bang kasi usually sa freelancing, parang parang naging normal na sa atin na more than one client yung hinahandle. Kasi the more clients, the many the more mula. So, may nag-na ka pa rin ba? Naghahanap-hanap ka pa rin ba ng ibang opportunities or additional opportunities? Opo, yes po. Bali po, mayroon po akong isang part-time na actually mga 2 hours lang po yun every day. Yun. And then after that po, pag may nag-message, nag-reach out po at kaya naman po ng schedule ko ay okay naman po. Basta related pa rin po sa accounting. But kung ako po yung maghahanap at magre-reach out po kay client, parang hindi na po muna. Parang mag-focus na lang po ako dito. Tapos po sa business ko po, then bala ko po sana mag-explore pa po sa ibang e-commerce platform. Yun po. Galing, no? So parang yung ganong satisfaction lang talaga na ibig sabihin you've reached your income income goal and also your career kahit goal. Hindi naman po malaki yung income, basta po hindi po mapagod sa trabaho, hindi po stress, at saka po nagagawa ko po yung ibang bagay. Okay na po ako doon.
Kasi po Thank pag you. malaki po yung income mo tapos marami kang mga side hustles, mas naapektuhan po kasi yung health conditions. Kaya mas okay na po ako na yun, ganito lang po yung aking. Totoo yan. Mas the more na yung trabaho, mas naapektuhan din yung trabaho mo sa ibang aspect. Pero before tayo mag-proceed, Charles, basahin ko lang. May nag-comment sa ating, hello, good evening to Miag-Aw MFAC. Nagtatanong sila kung how to join your co-op daw. You can join our co-op po. You can join POPSCO. Everyone sa online freelancing industry is free or welcome to join POPSCO. Ni-post ko po yung link nung aming membership link doon sa ating comment section. So fill out nila yan. And then mag-attend sila shows ng pre-education seminar every Monday at 7 p.m. Monday at 7. Yeah. Dun sa link na nakalagay doon, mayroon na din dong link kung saan sila mag-register for Monday. Yeah, balik tayo kay If they have questions. Para masagot yung mga tanong nila. Okay. So, balik tayo kay Ange. So, Ange, dun sa mga ginagawa mo, sa tingin mo ngayon, yung baso mo, half full ba or half empty? What do you mean by ano po? Half, yung po bang responsibilities? Parang ganun Hindi, po? I mean sa ano ng life mo ngayon? Kung ano yung estado ng buhay mo ngayon? Estado Kulang pa ng ba or sapat kulang na? o sapat or Okay po. sobra na? Okay. If financial condition po, I think po mga half pa po. If financial conditions. Pero if yung contentment po, mga 75% of the glass. Parang ganun po. Nice. Yan Diba? Ano po yung mga kapagpapuno ng glass mo sa tingin mo? I want to expand po kasi yung business ko po. Bala ko may pinaplan po kasi akong business. Pero hindi ko po muna sasabihin. Wag natin i-preempt. Pero ano po siya, online pa rin po siya, online. Related pa rin po siya sa online. Tinatanong ko nga po yung sarili ko, sabi ko, babalik pa ba ako sa corporate world? Mga ganun pong time na, yung patulog na ako, yung mga ganun po. Naisip ko. Sabi ko, after 10 years ba, nakikita ko po ba yung sarili ko na magre-retired ako as a corporate employee? Parang hindi ko na nakikita. Kasi nakikita ko na po, business na po talaga. And then, may mga nagko-question din po sa akin kasi po, may ano po ako, may civil service eligibility, ay teacher. Tinatanong po nila ako if gusto ko po mag-teacher, pumasok sa DepEd, pumasok sa ano po, educational institution. Sabi ko po, pass po muna ako kasi po marami pa po akong pinagkakaabalahan. Siguro po by the time na may ganun po, siguro mga ano na lang po, part-time, mga 1 hour, 2 hours. Pero yung full-time ko po na ano po, na ilalaan ko po doon, parang hindi na po posible. Yan po. Ganun talaga, no? Ganun na feel na natin yung freedom. Freedom of time and freedom of flexibility of yung mga opportunities. So, pero curious ako kasi yung sa like ganyan, pag nag-government work ka, may mga benefits, may insurance and all. So paano yung mga benefits mo ngayon, like yung mga insurance mo, SSS, are you paying for that on your own? Yes po. Bali po, yung may percentage po ako ng income ko na doon ko po lahat siya nilalagay. I have 2 insurance, yung 2 insurances po, and then meron po akong other investment po na monthly po, nilalagyan ko po siya. And then yun po, SSS, Pag-ibig, yun. Ako na po yung naglalagay ng lahat. Napaka-organized, no? Organized. Kasi po nakikita ko na po yung sarili ko na kahit halimbawa hindi ako pumasok sa corporate, at the age na magre-retire na ako dapat, meron akong sarili ko na hindi galing sa corporate.
Yun po. Yun talaga yung parang financial literacy. Maganda kasi dahil sa bank ka nang galing, you are financially literate. But for most other freelancers, hindi nag-umpisa kasi kami hindi tayo financially literate, no? Kaya 1 million ang peg. Ano siya? Opo, At kasi saka sa kanila. Kahit anong laki po ng sweldo mo, pag halimbawa hindi mo kaya i-handle, yun. Mawawala, mauubos at mauubos pa din. Opo. At saka ang maganda sa kanila, alam nila kung saan mag-i-invest. Di ba? Yun ang isang Can you share some tips kung saan ka nag-i-invest? Actually po, mayroon sa Call Financial. Tapos po, si PNB Capital, meron din po. Yung dati ko po sa work ko po. And then, kung gusto niyo po ng mga 50-50 pesos lang or 100 pesos every month or every day, meron po si GCash. G-Invest po ang tawag. Oo, nag-G-Invest ako before, pero mababa yung balik. Ang piliin nyo po is yung may dividends, tapos yun pong, parang mayroon po doon na real estate. Tapos, yun po yung, doon po kayo mag-i-invest kasi po, you have 2 options to earn po doon. Kasi po, dividends monthly, and then yung pong appreciation ng value ng stocks. Alam mo, nag-dividends ako, like for a year, meron ako sa GCash na yung nagdi-dividends. So, nag-earn na siya, pero mga 8 pesos, 7 pesos per month yung bumabalik na dividends. So, parang feeling ko hindi ko siya nabawi yung pinasok ko 1,000 pesos. Gaano ba katagal yun usually bago mo mabawi yung investment mo? Dapat po kasi pag mag-i-invest po is yung monthly po nadadagdagan. Kasi po pag isang beses ka lang po nagdagdag, pag isang beses ka lang po nag-invest doon sa funds po na yun, hindi po mababago yung number of shares na nabili mo, and then yung value po niya, dun lang po siya magi-stay. Unless po, unlike po dun sa every month po, nagdadagdag ka. So, nadadagdagan po yung number of shares mo. So, kapag nag-appreciate yung value, mas madadagdagan po yung value ng investment. Yun. Mali pala yung ginawa ko na talagang stable ko lang siya sa 1,000. Kala ko, yung 1,000 ko, tataas na siya ng tataas kasi nandun lang siya. Kailangan pala siyang dagdagan. Kahit po halimbawa, isang bugway nyo po na nilagay yung halimbawa 100,000 or 10,000, much better po na ihati-hitiin nyo po siya by month. Kasi po, mas dun kasi po nag-appreciate yung value. Kasi po pag nag-invest ka po ng isang bugway, and then yung number of stocks mo, yun lang. Pag bumaba po yung presyo, yung value ng stocks, bababa din po lahat ng shares na na-invest na nabili nyo po. Kaya dapat po para siyang ganun. Ano yung bugway? Ay, sorry. Sorry. Dito lang ba yun sa atin, ma'am? I think so. Parang one-time investment. Yun. Wag po siyang one-time investment. Dapat po, you have to divide it monthly. Ano pa palangin mo? Oo. Ayun naman yung palang siya. Sorry po. Dito lang pala yun. Bugway kasi po is parang isang bato or isang one-time investment, parang gano'n. Isang bagsakan. Yes po, yes. Bugway ako nagbugway dito, hindi pala. Sorry po. Yan yung struggle namin kay Shirley po minsan kasi mga Tagalog yan nalalim. Ano yung pinagsasabi mo yan, Shirley? Mga salita nga po pala sa amin. Oo. Yeah, kasi nga. At saka napapansin mo, di ba, nung una, maganda yung kanyang intonation habang tumatanggal. Nababago na. Lumalabas ng pagiging kiso niya. Okay, so mabalik tayo sa ating sa ating topic. So, sa ngayon, ano yung pinaka-proudest accomplishment niyo so far? Yung pong makapasa po sa QuickBooks Online Certification Program. Kasi po napakahirap niya i-take. Actually po, November ako nag-take last year and I failed the exam twice. Yun po. And luckily po, this June 2023, yun, na ko na po siya. Napasa ko na. Mahirap po kasi yung exam kasi po sa US po siya. And then once po na may ka na po, may benefits yun for you dahil po mas piniprepare po ni na client na yung may QuickBooks certification program. Yes po. May bayad yun? Yung certification? Wala po. O talaga? Libre po siya ni QuickBooks. Kay QuickBooks po mismo galing.
But Talaga? para Can you po send us maging the ganun, link? yes po, paano ko po ba sasend? I-post mo na Is lang doon sa comment section. sa comment section, Okay oo. po, sige po. Or here na Ngayon lang na po siguro ba? sa Or, Zoom. sige po. Wait lang Hindi po. kasi nagtatanong ako, nag-curious ako kasi meron akong isang trainee dito sa digital jobs training ko ngayon na she is an accountant, bookkeeper. So, pwede siya dyan sa QuickBooks, di ba? Apo, pwede po. Sige, Kasi papakita po ko sa kanya. kapag po ang nag-sign up ka po kay QuickBooks US, yun po yung may benefits po ng Pro Advisor program. Pero if dito lang sa Philippines po, wala po siyang QuickBooks Pro Advisor program. Ayan po yung link. Bali po magsa-sign up po sila as accountant dyan po sa link, and then dapat po naka-US po yung location. And then isa pong challenge po dyan is dapat po may US number ka po. Kasi po hindi ka po makakapag-sign up ng may benefits po ng Pro Advisor program kapag po wala pong US number. Dati po kasi ina-allowed po si Philippine number, yung plus 63. Ngayon po, parang nitong October lang nung nag-update po si QuickBooks, hindi na po ina-allowed si Philippine number. Kaya po nag-switch din ako ng US number. Kasi po pag naka-accountant user ka po dun sa business po ni client, yun. Dapat po naka-US po siya. Yun, may benefits po yan. And then, may makikita po kayo dyan sa tab na kapag nag-sign up po kayo, may benefits and trainings po na nakalagay. Nagno-notif po yan every time po na may trainings po sila na ibibigay. Tapos, nandun na din po yung mga materials na kailangan mo po para mag-take ng exam. Yun pong mga materials po, and then yun pong reviewer, parang ganun po, and then test exam, lahat po nung kailangan niyo po pag magte-take po kayo ng Pro Advisor certification program. Diba sa dami nang nasi-share sa atin ni Anjanette, parang hindi lang siya 1.5 year na nag-freelancing, di ba? Parang pro na ang dating niya. Kasi nga, yung niche niya, nakita niya agad, tapos pinag-aralan niya talaga. Parang, yun lang yung pinag-aralan niya para at least makuha niya yung lahat ng mga kaya niyang makuha at may offer sa kanyang kliyente. Di ba? Oo, malaking factor talaga yung alam mo agad kung ano yung niche mo. Pero sometimes kasi ang hirap for beginners na hanapin yung niche Yes, nila. opo, ang hirap. Ang hirap po talaga. May mga ka bang mga nagtatanong sa'yo ng mga friends mo na wala pang freelancing experience? May humihingi na ba sa'yo ngayon ng advice kung paano mag-umpisa? Like, nagpapaturo na? Bali po nagtatanong na po sila, paano daw po ako nag-freelance, ano daw po yung ginawa ko, saan ako nag-aral, yung po mga ganun po. Mahirap po kasi sagutin kasi po hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Ano ba yung gusto nilang type of freelance? Yun ba yung SMM? Yun ba yung sa QuickBooks? Yun ba yung customer support? Copywriting ba? Yun po. Kaya po, ang una-una ko po sinasabi sa kanila, alamin mo muna kung saan ka mas magaling. Alamin mo kung saan ka mas expert ngayon. Alamin mo muna kung ano yung mga skills na meron ka ngayon. Tapos, saka mo i-evaluate kung yun bang skills mo na yun ba yung gustong-gusto mong gawin. Meron po kasing ibang, ito yung skills mo lang, pero hindi mo siya gustong gawin. Parang ganun po. And then, ang sinasabi ko na lang po sa kanila, kasi po hindi ako makapagbigay ng sinasabi ko na lang po, manood na lang po sila ng mga tutorials sa sa YouTube, and then magbasa-basa po, and then mag-search po sila ng mga Facebook groups, kasi po mas marami na po ngayon yung mga Facebook groups po na may mga nag-offer ng mga freelance courses, and then nagbibigay po ng information about freelancing. Yun. Marami na talaga ngayon. Hindi kagaya nung nagsisimula pa lang tayo, di ba, Jayan? Na parang halos wala pang offers. Basta bahala ka sa sarili mo. Bahala ka sa sarili mo, bahala ka sa pulutin, bahala ka maghanap ng niche. Pero ngayon hindi na, dami-dami na. At saka, pero doon sa mga nandito ngayon na, wag naman kayo malumbay sa inyong sarili kung hanggang ngayon hindi nyo pa alam ang inyong niche. Kasi iba't iba tayo ng journey. So, kailangan lang, minsan,
kailangan din nating Mga pagdaanan yun. nandito nga tayo na, Yung wag naman ganun. kayo malugay. Totoo. Minsan kasi, ang maganda kasi kay Ange, ano siya she has one specific skill, which is yung sa Yes. banking, sa finance, na talagang hindi na siya na-confuse. Kagaya natin na Jack of all trades. Yeah, oo. Isa ako sa mga ano na yon kasi kung yung mga Tapos may- nakukwento ko dati, di ba, na kung ano yung Na-try maisipan mo ko. muna lahat. Oo. I mean Parang ano ganun. pa, parang yung shiny shimmering Yes. splendid. Malakas sa atin yung shiny object syndrome. Na, Yeah. maganda to. Uy, ito, Maganda ito, yun, ito oo, kaya. ganun. Oo, at saka Parang gusto ko din to. Parang gusto ko din to. Parang maganda yun. Parang ganun. Saka course hoarding, yung mga ganon. Ganon. Daming biniling courses, wala nang isang natapos. Yeah. Ay, minsan po ganyan ako kasi ano din po ako ng mga yung sa mga web development, yung mga Shopify building, ganyan po. Pero hindi ko din po na hindi ko din natapos. Kasi po accounting related talaga yung pino-focusan ko. So talagang nagtatry ka pa rin. Parang naiengganyo ka pa rin na subukan yung iba. Opo, pero para pag tinitingnan ko po, more on i-apply ko na lang po yun dun sa business ko. Parang ganun po. Kasi po, mahirap po pag madami yung hinahandle mo, baka malito-lito na yun. Mahirap talaga. Take it from us. Di ba, Shirls? Yes, oo, mahirap. Kasi kahit hanggang ngayon, kung saan ako. Kasi nga, parang, di ba, biglang nagsalita eh. I'm a licensed professional teacher. Board passer ako. Tapos din ako, meron din akong yung sa government, pwede ako magtrabaho talaga. And last March, nag-MBA naman ako. Kasi sabi ko gusto kong magturo sa college. Tapos nitong mag-a-apply na ako, naisip ko, teka, pag magtuturo ako sa college, ko, parang matatali ako. Yes, yun din po yung iniisip ko. Di ba? Gusto ko pa rin pala naman gumala, yung parang ganon. Gusto kong, kasi yung sa akin, gusto ko as a freelancer, yung you have the option to work anywhere, yung mga ganon. Yes. So yun. Digital nomad. Digital nomad. Yan. Yun yung mga peg natin. Oo. Okay. So sa ngayon, ano yung mayroon pa bang sa tingin mo na gusto mong mga gawin? Opo, Bukod sa mayroon po. pag-expand ng business mo. Like? Related po ba sa online or hindi? Kahit Anywhere. saan. Kahit sa love saan. life kung gusto mo. Natutuwa si Ange kasi Talaga naman kami nakita ni sinisingit Ange. talaga ni Ma'am. Sinisingit ko yung love life. Okay. Sige. Ano po, pagdating po sa freelance, sa online, ang bala ko po kasi mag-dropshipping. Kasi po 'di ba nagpi-printing service po ako. And then bala ko po yung dropshipping ng i-connect mo siya sa Printify, yung mga designs ng mga t-shirts mo or mugs or any merch. Tapos po yun yung ida-dropship po. Yun yung bala ko po sana na gawin. Pero hindi pa po ngayon. Kasi 'di ba sa mga kliyente mo ngayon, 'di ba, ikaw pa rin yung pag magpapagawa ng invitation, ikaw yung gumagawa ng mga invitations, yung mga Yes ganun. po. Graphic designer Graphic din siya. designs. Siya yung gumagawa ng mga invitation, pag may nagpapatype, pero sa type sa kapatid mo na, no? Yun. So, ganun sila kasipag. Family business na. Talaga. It's a family business Actually, na. kanina po, katatapos lang bago po yung live po natin. Katatapos lang namin gawin yung mga ID lace po nung client po namin na nagpapagawa sa isla. Almost 200 ID laces po yung pinrint namin kagabi. Sabi ko kana papa, kasi po nagpatulong ka na papa kay mama. Bawal matulog ha. Bawal matulog. Tatapusin natin ito. Kaya. May sweldo ba Nakaya yung mga naman tao mo? kagabi. Curious ako dyan, since family business siya, tumutulong yung mama at papa mo and ate mo. So, sinusweldohan niyo ba yung mga sarili niyo dyan sa business niyo na yan?
Opo, pag may pero yung not totally po financial na sweldo. Yun pong pag ginusto namin na bumili tayo ng ganito or punta tayo sa ganito, yun po. Yung pong by December po, yun, may plan po kami na pumunta po dun sa province po nung mother ko po na 20 years na po na hindi pa po nakakapunta doon. So yun po yung balak namin. The biggest Let's go, reward. no. Galing. So talagang family lang kayo, walang ibang tumutulong sa inyo sa business ninyo? Wala po. Kami-kami lang po. Galing. Sana ako rin, sure. Sinubukan ko yung Printify dati, pero wala akong talent sa graphic design. Printful. So, natutulog ka pa ba, Ange? Yun ang isang Opo. tanong ko. Kasi napaka-busy mo, di ba? Opo. Ilang oras ang tulog mo, normally? Yung normal po, 5 po. Yung 5 normal. hours per day. Opo. Pero Oo. pag Sabado, kasi po ang pasok ko, Tuesday hanggang Saturday, tapos po Linggo and Monday, wala akong pasok. So, doon po ako bumabawi ng 8 hours ng tulog. Hindi ka pa, 5 hours per day. Ako, 9 hours. 9 hours a week. Yun lang. Asipag kasi ni Jehan. Parang akala mo may isang barangay na pinapalabot eh. No? Oo. Saka, yung po kasing wallpaper ng phone ko, may nakalagay po kasi yung schedule na pagkagising. Di ba po, unlike yung mga wallpaper po natin, yung mga simpleng picture, ganyan. Yung wallpaper po ng cellphone ko, yun po yung schedule ko po na dapat, ito yung gagawin ko. Pagdating ng... Talagang reminder. So, araw-araw mo pinapalitan yun? Makita ko lang po, hindi po. Yun lang pong general, na makita ko lang po yung, ito pala yung gagawin ko today, ito pala yung ganun po. Kasi po may notif naman po ako from Notion. Hindi ko po nilalagay yung mga task ko po na spontaneous. Pero po yung mga regular, yun po, hindi ko na po ginagawa siya. Wala na po akong schedule dun sa regular. Yun lang mga spontaneous po. Yun nakalagay dun sa... Kasi po makakalimutin na din ako minsan. Oo, sa dami na ginagawa mo, it's not impossible na minsan nga po may nagme-message po sa akin na nasin ko na pala pero hindi ko pa nare-replyan. Kaya... Or yung minsan ganun talaga. na-seen mo na tapos hindi pa na-replyan. Akala mo na-replyan mo na. Oo, akala ko sa isip ko lang pala. Oo. Nangyayari din sa akin yun. Oo. Pag binalikan mo, ay, hindi ko nabalikan. Oo, ganun ho. O kaya po na-type ko na po yung message. Yung pipindutin na lang yung send, pero di pala na-send. Yun ho. May time din akong ganun. Hindi ko pala na-send. Tapos nag-aantay ako ng sagot, di ba? Ganun ho, ganun. Hindi sumasagot. Pagtingin ko, hindi ko pala na-send. So yun. May question pa pag Jehan? Teka lang nadidistract ako kasi nagsisialis na itong mga trainees ko kasi hindi ko sila pinauwi. Nandito kami sa Hablat. Kailangan matapos ang task. Nag-stop lang ako. Naubos na sila. So busy ka daw kasi, ma'am. So, Anjanette, how do you see yourself in 10 years? Bala ko po kasi mag-retire ng maaga, Char. Then plan ko po sana, yung talaga pong I see myself 10 years, yung hindi na ako nahihirapan magtrabaho na every month parang susweldo na lang ako nang wala akong kahirap-hirap. Parang ganun po. Kasi yung po may Disney princess ka na lang. Mga ganun. Kasi po marami na po ngayon na ways to earn income. Yung mga passive income po na wala ka pong masyadong ginagawa pero every month may nakikredit sa iyo, parang ganun po. So yun po yung wino-workout ko na gusto ko po after 10 years hindi na ako masyadong focus sa work, yung parang hindi ka na pagod. Pag-galagala na lang, parang ganun po. Ano yun natin to, Shirls? Yung gusto ko kasi pag-usapan yung topic na investment kasi I think yung investment it's your way of leading up to that 10-year goal, no? Kasi that's yes. Is that even possible? So for freelancers, how would it be possible for us to live na parang Disney princess lifestyle in 10 years? Ano yung mga nare-recommend mo? At ano yung mga steps na tinatake mo ngayon to reach that? Ito po, sarili ko pong ginagawa hindi po kasi ako expert. Hindi talaga ako expert dun sa mga pagdating sa mga investment po. Ang ginagawa ko po kasi, may fix po ako na amount na dapat yung amount na to, ito yung i-invest ko. Parang ganun po. Na hindi siya mababawasan after 10 years. Yun ho. At kung after 10 years po, at may
may sapat pa rin po akong income to provide myself, wag mo munang kunin. Hayaan mo lang siya dyan at dagdagan mo pa rin siya ng dagdagan. Para at the end of the day na wala ka ng pwedeng pagkunang income, dun mo pa lang siya kukunin. Yun po. At saka, sa ngayon po na kumikita pa tayo ng malaki, kaya pa natin kumita ng mga ganito sa mga kinikita natin, tipid muna. I-save muna natin sa future. Kasi po, malaking bagay po yung pagsisave na may inaalat po tayong amount dun sa income po na nare-receive natin monthly. So, parang dun po, yun. At So, saka po, nag-aalat ka, ilang percent yun ng income mo yung inaalat mo towards your savings account? dinidivide ko po kasi iba-iba po kasi mayroon po akong halimbawa po 3% for this one, 3% for this one. Tapos po yung 20% para dito, 10% para dito. Parang ganun po. And then yung matira, yun na lang yung iba-budget ko for the month. You know? Ang hirap kaya yan. Ang hirap po talaga. Ginagawa ko din yan dati. Meron akong jar. Doon nagtatrabaho Ang hirap pa po. ako. Tapos nito nag-freelancer. Nawala. Layas kasi tayo, Charles. Usually, Yes. pag layas ka, mahirap mag-ipon. Ako po once a year lang. Once a year naglalayas. Ang dami nating nalayasan, Jehan. Oo. Diba kung saan tayo nakarating? Ayan, Pero at tuloy. least Wala one po, tayo. di ba, na-fulfill naman natin yung mga self natin, yung mga gusto natin. Kaya okay lang po yun. Okay lang Yes. po. O, kanya-kanya kasing ano din yan. Yes po. Kanya-kanyang kaligayahan ng tao. Pero, humahanga talaga ako sa'yo yung self-discipline mo, yung kung ano mo nakikita yung at your age napaka-mature mo na mag-isip sa regarding sa yung life, napaka-focus, 'di ba? Mature na mature. So, Kung ganyan ako nung age mo, kung ganyan ako mag-isip, siguro Disney princess na ako ngayon. Pwede pa rin naman po. Pwede pa din. May 10 years pa. Opo. Ang ginagawa ko po yung iba sa VUL, yun po, yung mga insurances na may VUL. And then, sa business nga po, kasi po, ang iniisip ko po kasi, hindi pwedeng isa lang yung income na kinukunan mo. Ang ginagawa ko po, nung una, ang ginawa ko po, yung income po ng business ko po, yung portion po nun, binili po ng baboy, yun, doon po siya umiikot. Tapos po, yun naman pong galing po sa investment ko po dati sa Merrimart stocks po. Binili ko din, hindi ko din po yun binigay sa sarili ko, binili ko din po yun pang business. And then yun pong galing po sa PNB na separation pay ko po, binili din po ng baboy. Kaya parang doon lang po na umiikot yung buhay ko. Mahirap po kasi pag isa lang yung source of income mo. Nga. Ang galing, Charles, kasi parang Yeah. she's living yung usual na nakikita ko sa mga financial sa TikTok na diversify your income. Yeah. Siya yung Put your eggs in one personification. basket. Oh. Yes, si Ange Yes yung po, tama po. personification nun. Mag-friends nga tayo. Kung ako na gawin yan. Eto na naman tayo, Shirley. Okay, so 7:53 na, Jehan. Kailangan siguro tayo mag-Popstock. Hindi ko pinaliwanag kay Ange kung ano yung Popstock. So, Popstock, para lang kami may question and answer portion na mabilisan lang. Hindi mo na kailangan ng mga paliwanag para sagutin ang aming katanungan. Okay? So, ako mauuna, Jehan. Tapos, saka ikaw para sa Sige, closing na. go. Okay. Aha. Ange, wine or beer? Hindi ako umiinom eh. Okay. So, morning or night person? Night. Online tool that you can't live without? QuickBooks. Your regular home office attire? T-shirt and shorts. So, where do you go when you are bored or tired? Sa terrace. Jehan, back to you. Ang bilis nung sagutan. Ano? Pero Oh, yeah. gusto ko lang malaman, required pa ba mag-shorts? Minsan, hindi. Minsan, oo. Ayan. Okay, so ako naman, if
Your life is a book. What's the title? My journey. Nice. What would your may pets ka, right? May aso ka, Yes po. pusa, and all. So ano yung sasabihin nila about you if we asked for a reference? Ay, hindi ko alam. Okay. Well, describe your life using film titles. Sorry po. Describe your life using a film title. So kung gagawing movie yung buhay mo, ano ang title nito? The Avengers. Ganda nga. Okay, so that's I think that's it for today. Think pa bang parting message or any advice that you can give to your fellow bankers na gustong mag-transition into freelancing? Isa lang po talaga yung ano ko po, yung gusto pong i-share sa inyo. Meron kasi akong quotation na since high school po ako, yun na talaga yung ano po, pinanghahawakan ko po. Sabi kasi doon, we are set adrift in the ocean of possibilities. And then there are two options. It's either you allow the oceans to make choices for you, or ikaw mismo yung magpo-follow ng stars mo. So yun lang po. Sana po lalim. Kasi po nasa sayo naman po yan kung paano ka mag-grow po, 'di ba? Kung halimbawa po maghahayahay ka na lang or mag-iintay ng laglag ng hinog na bayabas, ganun, or sisikapin mo na ma-achieve yung mga gusto mo. Kung if you want to work, if you want to have what you want to become, kailangan mo po mag-work hard ka po para doon. Yun po. True. Thank you so much for that, Ange. At ikaw ba, Shirls, ano ang iyong takeaways for today's video? So, takeaway for today's video. So, gustong-gusto ko yung the way na yung thoughts mo, Ange, yung talagang focus. So, pero do sa mga, ang takeaways ko lang, dapat talaga, know your niche. Sa pinakamabilis na paraan mo makukuha mo yung niche mo, mas maganda. Kasi mahirap, di ba, sinasabi nga sa marketing na if you are targeting everyone, then you are targeting no one. So, ganun din sa niching natin. Mahirap maghanap ng trabaho kung hindi mo alam kung ano yung hahanapin mo. So, yun yung unang-una. So, sa mga nag-start pa lang, yun yung una nating start. At sa mga dati na nag-start, so, mag-niche down tayo. Hindi naman natin sinasabi na hindi natin hindi lawakan kasi parang nauuso na ngayon yung mas marami kang alam the better kasi marami daw kalaban. Pero aminin natin sa sarili natin na minsan kailangan nating may something to offer sa ating mga kliyente na wala dun sa ino-offer ng iba. Mayroon tayong something. Hindi natin kasi 'di ba may mga tao na yung mga kliyente natin gusto nila yung kumukuha sila kung sino yung makakatulong talaga sa kanila. So, ganun. Okay? So, may naririnig ako. Nadidistract ako. So, yun lang yung may papayo ko. And thank you very much, Ange, for sharing your story with us. Salamat po. Ayan. Thank you so much. Actually, totoo yan, Shirls. Yung talagang kailangan mo mag-niche down, but you also have to be, kumbaga, ikaw na mismo yung mag-accept kung yung flexibility mas nandun pa rin. At saka yung sinabi rin ni Ange kanina na you control your destiny. Hindi wala sa ibang tao. Yung kasasabi ko lang sa klase ko yan na kayo yung nagpo-control sa kung ano yung mangyayari sa inyo in 5 years and 10 years. So, thank you so much, Ange. Salamat po. Nakiki-Ange na rin ako kasi narinig ko si Shirley. Sinabi niyang Ange ka. Yan. Thank you so much for gracing us with your presence tonight. Ang dami na naman namin as usual natutunan from you. And that's it siguro for tonight. Thank you so much for watching us, guys, and hope to see you again next Wednesday. Please like our page, facebook.com/popsco.ph, a national-based cooperative for Filipino online professionals. You may also find us in Instagram, YouTube, LinkedIn, at may TikTok account na rin po kami. Paki-follow na lang. So, if you had some takeaways from today in tonight's show, please share this episode so others can also learn like you.
Thank you to Fabsco Media, CJ. Salamat sa iyong unrelenting support, our partner in giving us this wonderful show. Join us again next week for another show with another special guest. And for our Fabsco family, let's keep growing together. Bye, Bye everyone. everyone. Bye Thank you, po. Ange. Thank you po. Thank you so much.